Nagplano ang pamilyang Layas na pumunta sa isa sa mga malayong probinsya na mula sa Maynila at ito ay ang Bicol Region. Magmula sa Maynila, ito ay 11 hours o mahigit dahil hanggang Batangas lang ang expressway nito. Yeah! Kaya samahan nyo kami bisitahin si Magayong Mayon at puntahan natin ang kanilang iba pang tourist attractions at tikman ang pinagmamalaking pinangat, Bicol Express at Kinalas. At pagkatapos hanapin natin pauwi ang mga naggagandahang buhangin at dagat na pwedeng pagkampingan at masarap paliguan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo kami sa road trip namin papuntang Bicol! Bakit itong mga napili namin? Kwento namin mamaya. Ito yung itinerary natin. Ngayon, unahin natin yung Kitinan Ranch. Let's go! 3 AM at umalis na kami at inuna namin ang pinakamalayo sa itinerary namin. Ito ang Kitinan Ranch dahil 11 hours or more pa ang biyahe dito. Buendia ang daan namin, tapos expressway na SLEX at exit kami ng Santo Tomas. Yan ang presyo niya. Medyo lumiwanag na nung nakarating kami sa Arco ng Province of Quezon. Tapos si Mount Makiling at syempre yung Red Horse na logo, alam mo kung saan na yan. Tapos kasunod yan Pagbilao. Tapos yan, paakyat ka na ng Bituka Manok. Samahan nyo kami. Tapos pagbaba mo, maaabutan mo agad ang napakagandang stretch ng Gumaca, Quezon. Pagkatapos ay Calawag, Quezon. Tapos makikita mo na ang arko ng gateway to Bicolandia. Kainan na! Ito yung first stop namin. Ragay na tayo. Ang kasunod naman nito ay Sipokot. At sinalubong pa kami ng ulan. Padilim na rin nung nakarating kami ng Albay kasi mahigit 14 hours na kami nasa kalsada. Wala na kaming video pagpasok kasi inuna namin ng pagluluto dahil birthday ngayon ni Andy at promise bawi kami bukas. Ang mga ulam natin, mga tira. Tortang giniling. Kagabi, giniling yan. Ngayon, tortang giniling na. Yun. At At may itong fried rice pa. tirang kanin. Fried rice na. Ito yung napakagandang view ng Kitinan Ranch. Tara, pasyal namin kayo. Yan yung itsura na napakaliit naming setup para madaling ligpitin. Pati ang nakikita nyong mesa at upuan, pwede nyong gamitin yan, libre lang. Tapos sunod, pakita namin ang mga amenities dito para pagpunta nyo. Magstay naman dyan sa baba, libre. Yung CR nila, yan, bababa ka dyan. Pwede niyang gamitin, malaki yan. Kami ginawa namin as extension na lang. Yung horseback riding. O sayan, lilibot kayo pag nag-rent kayo ng ATV. Tindahang maliit pero normally noodles lang ang mga tinda nila at mga chicherya. Tinda dito may playground. Yan. Para sa mga chikiting. Tutuwa sila dito. Other activities. Tapos yan, pwede kang dun kumain, magayos kayo. Yan yung batang kasama namin. Halos kabuuan niya. Hiyod kami. Layo, di ba? Yun yung entrance. Oh, laki. Kahit tumuulan, handang magpakita. Yan din reason bakit konti ang dala namin at setup para pag umulan. Ito yung dahilan bakit very minimal lang ang setup namin kasi tatatlo lang kami at may plano pa talaga kami magpalipat-lipat. Kasi kahit yung simpleng pagtatayo ng tent nakakapagod din pag 8 days mo na siyang ginagawa. Kita mo kahit itlog at hotdog lang basta ganyang kaganda ang view, solid na. Ayan yung admin office nila. Ang rate nila dito ay 200 pesos per day, 200 pesos sa tent pitch at 50 pesos plus parking. Sa bilihin, huwag kang mag-alala, 2 kilometers lang sa baba, nandyan na yung palengke ng Kamali.
Napaka-solid ng pagstay namin ng 2 days dito at very safe talaga tong lugar na to. Promise, isa sa kilalang tao ang may-ari nito. At syempre, hindi mawawala ang drone shot natin. Pagpasensyahan nyo na at landscape yan ha. Kaya kami nag 2 days sa unang pinuntahan namin upang makarecover sa pagod at makapaganda sa susunod namin pupuntahan.